ang patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, sa lahat ng iyo pong mga anak sa iglesyang ito. Naway patuloy mong itanim sa aming mga puso at isip, sa aming pananampalataya ang kahalagahan, Panginoon, ng amin pong pagtatalaga ng aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat dito nakasalalay, Panginoong Diyos, ang iyo pong mga blessing na nais mong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Naway patuloy mo kami, Panginoong Diyos, na bigyan ng kauhawan, na patuloy ka naming makilala, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sapagkat ito lamang ang tanging daan upang ang iyo pong presensya, ang iyo pong kaharian ay amin pong makamtan sa amin pong mga buhay. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang amin pong mahal na iglesia na ito. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na tumawag ng iyo pong mga anak, na patuloy na tumugon sa hamon at paglilingkod sa lawak ng iyo pong gawain sa iglesia. Ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin. Aminado kami, Panginoon, na kulang ang aming kaalaman tungkol sa inyo. Subalit kung kami, Panginoon, ay mananangan, kung kami, Panginoon, ay magtitiwala at patuloy na magkakaloob ng aming mga buhay upang kayo po ay aming patuloy na makilala. Ang iyo pong pagkilos, Panginoon, ang iyo pong karunungan ay ipagkakaloob po sa amin, sapagkat gagamitin mo kami, Panginoon, sa iyo pong mga gawain. Lord, patuloy mong pagpalain ang iyo pong mga anak na ito, na patuloy silang nagtatalaga ng kanilang oras, ng kanilang panahon, ng kanilang tinatangkilik upang kayo po ay patuloy nilang mapapurihan sa kanila pong mga buhay. Dakilang Ama, salamat po. Ito ang aming patuloy na dalangin, kalakip ng aming pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumatawag sa nagpipilit, ang aming mahirap na sulit, aking hanapin. Pagbibisan ay ano saya, kung sasala ay malaya na, at tayo kanyang isasama sa bayang handa niya. Basahin po natin ang Biblia sa Awit 37, chapter 37, verse 22 to 31. Basahin po natin ng tugunan. Yaong mga taong pinagpala ng Diyos, ligtas sa lupain na kanyang kaloob. Ngunit ang sinuman na kanyang sumpain sa lupaing yaon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh nang upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat ang alay-alay niya'y Panginoon. Matanda na ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya, o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap. Kapalaran niya ang nagiging anak. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain.
sa iyong tunay, banal na kaalaman, sa aking tinuturan. Muli po natin buksan ang ating mga banal na aklat sa Aklat ng Awit, ang ikalawang pagbasa po na ating pong gabay sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Diyos. Awit 127, talatang 3 hanggang 5. Ganito po ang ipinahayag ng mga salita. Kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malalayong mapipilan, kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Sumatin po ang pagpapala at biyaya ng mga salita ng Diyos na ating narinig at ating nabasa. Kaupo na po tayo.
Maraming salamat sa ating koro na nagbigay ng awit ngayong gabi. Ang banda po ng ating iglesia, ang 777. 777, ano, binansagan ho sila kagabi. Ang banda po ng ating iglesia. So mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So itong araw na ito, itong linggong ito, mga kapatid, pinagdiriwang natin ang linggo ng mga bata, Children's Sunday. Kanina nyo, kung nasaksihan nyo yung mga bata natin, nagdamit ng choir gown. Ano ho? Ang gandang tignan ho, yung koro ng ating iglesia kanina, yung mga bata. Ano ho? Kaya lang ho, hindi na natin imbita sila gabi na at may pasok bukas. Marami sa ating mga bata. And anyway, ito po yung napakagandang pagkakataon ng ating mga bata ay inalalapit natin sa Diyos, sa Kanyang ministeryo, sa kanilang gawain, nagiging kabahagi ang ating mga anak o ang mga bata ng ating iglesia. So ito yung layunin po ng ating pagdiriwang ngayon, ng linggo ng mga bata sa ating iglesia. Ito'y idinaraos po ito sa buwan ng Setyembre. No? Dalawang sektor po yan na ating pinagdiriwang, yung araw ng kabataan o linggo ng kabataan at linggo ng mga bata. So buwan ng Setyembre po, ito yung linggo nila, ito yung araw nila. So mga kapatid, itong ating pagbubulay-bulayan ng mga salita mula sa awit 127, talatang 3 hanggang 5, na binasa po natin kanina, makikita po natin dito na pinatutunayan ng mga salita ng ating Panginoon na ang mga bata ay kaloob ng ating Diyos o kaloob ng ating Panginoon sa atin ng mga magulang. Nangangulugan, mga kapatid, na itong mga bata, regalo ito ng Diyos sa pamilya, sa ating iglesia. Kaya naman inaalagaan natin sila at ginagabayan natin sila upang sa darating na panahon, maging maganda ang bukas nila, maging maayos ang kakaharapin nilang buhay. Gayon din sa ating iglesia, inaalagaan natin sila upang sa darating na panahon, sila na yung magiging tagapanguna, leader ng ating iglesia. So mga kapatid, tignan po natin yung mensahe na sinasabi po ng awit 127, talatang 3 hanggang 5. Yung salita pong kaloob na nabasa po natin dyan, na ginamit po ng salmista sa binasa nating teksto, ay naghahayag po ito ng damdamin ng nagmamahal. Ganun po isinalarawan ng Diyos ang mga bata kung saan sila galing. Kaloob ng Diyos ang ating mga anak. Mula ito sa puso ng ating Panginoon. May pinanggalingan na pagmamahal na ibinibigay ang Diyos sa mga magulang. May puso ang pagbibigay, kaya't kaloob ang wikang ginamit po. Kaya po mga kapatid, sa Panginoon, walang kalabas na ibinigay siya sa atin. Kaloob lagi, walang kalabas. Ang ibig sabihin niyan, walang anak sa labas ang Diyos. Amen? Walang anak sa labas ang Diyos. Laging kaloob, galing sa puso niya, galing sa kanyang pagmamahal ang ibinigay na bata o mga anak sa mga magulang. So ilang mga bagay po ang naisipahayag po sa atin ng mga salita mula sa tekstong ito. Alamin natin po ang aral nito mga kapatid kung bakit winika ng salmista na ang mga bata ay kaloob ng Panginoon. Para po sa ating pagdiriwang ngayon ng linggo ng mga bata, tignan natin ang dahilan. Bakit binanggit at sinabi ng salmista yung salitang kaloob ng Diyos ang ating mga bata o ang ating mga anak? Una po mga kapatid, kaloob ng Diyos sa mga bata upang magpatibay sa pagmamahala ng mag-asawa. Yun po ang layunin ng Panginoon. Binigyan ka ng anak, binigyan ng mag-asawa ng anak upang magpatibay ng pagmamahalan ng mag-asawa. Yun ang layunin ng Diyos. Ang mga anak ay bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Ito yung nagpapahigpit sa tali ng pagsasama ng mag-asawa. Kung kaya't makikita natin, mga kapatid, sa mukha ng bata o sa pisikal na anyo
ng isang bata ang pagkatao ng pinagsamang mukha at anyo ng kanyang mga magulang. Ang ilong ay kuha sa ama, ang mata ay kuha sa ina, ang bibig ay kuha sa ina, ang tenga ay kuha sa ama, pinaghalong pisikal na anyo ng mag-asawa. Yan ang nagiging bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa ang kanilang anak. Ganito dinisenyo ng Diyos ang katawan at mukha ng inyong anak. Binuo sila ng Diyos mula sa inyong pagmamahalan sa mag-asawa upang ipakita ng Diyos na ang mga bata ay bunga ng mataas na uri ng pag-iibigan ng mag-asawa. Kaya masakit para sa isang magulang na marinig nila sa ibang tao ang mukha na ang kanilang anak ay kamukha ng ganitong hayop o kamukha ng ganitong tao. Ayaw nilang maringgan yon. Mas masakit na maringgan yon. At lalo't siguro na marinig nyo na ang iyong anak ay kamukha ng inyong kapitbahay. Di ba ayaw nyo marinig yon? No? Dahil kamukha nyo siya. No? Dahil ito'y bunga ng mataas na uri ng inyong pagmamahalan. Ito ang dapat pangunahing isalang-alang ng mag-asawa, mga kapatid, na ang inyong mga anak ay bunga ng inyong pag-iibigan. Kung sila o kung kayo ay mag-aaway, mga kapatid, o kung sakaling napipinto na o nakapag-iisip ang mag-asawa ng paghihiwalay, isa lang alam sa bata yan, na nagbibigay ito ng sakit sa damdamin at damdamin ng mga bata na dala-dala nila hanggang sila'y lumaki. Mga kapatid, hindi madali sa mga anak natin yan o sa mga bata ang marinig nila ang salitang yon. Sa Kawikaan, Kabanatang 11, talatang 29, Kawikaan 11:29, mababasa natin ang ganitong mga salita. Pakitignan niyo po ang ating Bible. Kawikaan 11:29. Sabi po doon sa kawikaan na ito, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ulitin ko po, ang ganda ng salita po nito. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ano pong ibig sabihin ng salitang ito? Pinakikita po dito ang kahinatnan ng buhay ng pamilya. Lalo't ang buhay ng mga anak, kung ang samahan ng pamilya ay gugulo dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa, ng ama't ina. Sa Amerika po ngayon, mga kapatid, ang numero unong dahilan kung bakit maraming kabataan ang nagpapakamatay o nasasangkot lagi sa kaguluhan o yung namamaril na lang basta, papasok sa isang lugar, sa isang eskwelahan at doon raratratin yung mga kabataan o yung mga bata sa loob ng eskwelahan. Alam niyo po ba ang tinuturong dahilan kung bakit nakakagawa sila niyon? Ang pinagmumulan nito ay ang paghihiwalay ng kanilang magulang. Sinuri na yan ng lahat ng child psychology sa Amerika na doon nagmumula ang problema ng Amerika ngayon sa mga kabataan dahil sa paghihiwalay ng mga apektado. Sila ang tatamaan ng bigat at epekto ng